Tunay nga, Lord, na Ikaw lamang po ang nais naming maranasan, Panginoon, sa umagang ito. Hinihingi po namin, Lord, ang malaya mong pagkilos, Panginoon, sa aming mga puso. Hayaan mo, Lord, na ang aming isip, ang aming puso, ay mag-focus lamang, Panginoon, para Ikaw ay mapurihan, Ikaw ay masamba sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa bawat araw na binibigay mo po na biyaya at pagpapala, Panginoon. Kaya naman, Lord, hayaan mo na sa oras na ito, Lord, maibalik namin ang lahat ng papuri, Panginoon, at pasasalamat sa iyo. Hallelujah. We worship you, O Lord, in spirit and in truth, Panginoon. Kaya naman, Lord, hayaan mong malayang kumilos ang Holy Spirit, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, ninanais namin na ang aming aawitin, ang aming gagawin, Panginoon, ay Ikaw ay mapurihan at maitaas. Kaya naman, Lord, sa iyo ang papuri, sa iyo ang parangal, sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ito ang aming panalangin. Amen and amen and amen. Bago po tayo magsimula, nais ko po nabasahin po natin ang verse na ito. Ayan, sabay-sabay po tayo sa Exodus 15 verse 2. Ayan. He has become my salvation. He is my God. And I will praise Him, my Father God, and I will exalt Him. Tunay nga naman na ang Diyos ang ating kalakasan. Amen po ba? Kaya naman sama-sama po tayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Sabayan niyo kami, church. Mahal
na ikaw ang maitaas namin sa umagang ito, Lord. Yes, Lord. Church, damhin mo pa ngayon sa oras na ito ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Nais namin, Lord, na ikaw ay maranasan. Oh, we worship you. Kapatid, itaas mo ang iyong mga kamay. Hallelujah. We worship you, Lord. We glorify your name. He is so
Let's continue to pray. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Lord. Salamat po, Panginoon, sa panibagong taon, sa panibagong araw na kami po ay nagkaroon ng chance na kami, Lord, ay magkasama-sama, magkaroon ng fellowship, magkaroon ng bonding sa aming mga kapatid sa pananampalataya. At most importantly, Panginoon, makarinig kami ng iyong salita. Panginoon, ngayong umaga, we pray and we invite the presence of the Holy Spirit to be with us in this place. We pray, Holy Father, na ang lugar na ito ay puspusin mo ng iyong banal na dugo. Na, Panginoon, ito po ay iyong linisin. And ang bawat isa, Lord, na nandito sa amin pong church at maging dun sa mga wala dito ngayon physically pero kasama namin sa aming online service. We pray, Lord, na itouch mo po yung hearts nila, yung mind nila. Buksan mo po ito, Panginoon. At anuman yung marinig nilang salita ngayon, hindi lang ito basta marinig, kundi ito, Panginoon, ay maging parte ng kanilang mga buhay. At hindi lamang sa kanilang buhay, kundi mag-manifest ito maging sa ibang mga tao. At maging blessing ang mga buhay nila sa mga kasama nila sa trabaho, kasama nila sa school, mga kapitbahay nila, at iba pang mga kakilala nila. Marami pong salamat, Panginoon. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Bago po tayo mo po ay tapik-tapikin at kamayan niyo po, yakapin kung pwede ang inyong mga katabi. Ayan. Welcome po muli sa church. At sabihin mo sa kanila, masaya ako, nakasama kita ngayon. Yan. Masaya ba kayo? Kasama niyo sila? Yan. Okay, sige po, pwede po tayo makaupo. Happy New Year po mga kapatid. Kamusta po kayo? Ayan, mabuti po ba ang ating mga buhay-buhay? Ayan, so maraming salamat sa Panginoon dahil tayo ngayon ay magkakasamang muli sa pananambahan. Tayo ngayon ay muling mag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo ngayon ay may pagkakataon ulit na makapag-bonding, makapag-fellowship. Ano po? Lagi ko po sinasabi na dapat tayo mga Kristiyano, hindi lamang tayo nagpupunta sa church kasi kailangan nating magpunta sa church. Hindi tayo nagpupunta sa church kasi pag pumunta ka sa church, mababawasan yung kasalanan mo. Hindi tayo nagpupunta sa church kasi nakaugalian lang natin. Nagpupunta tayo sa church kasi meron tayong sense of fellowship. Di ba? Ibig sabihin, ito yung, di ba, pag pupunta ka sa birthday party, sa reunion, meron kang purpose eh. Pag pupunta ka, no? At ganun po tayo every Sunday. Gusto natin na mas lalo pang mapalalim yung ating relasyon sa Panginoon. At ganoon din yung relasyon natin sa isa't isa. Kaya napakahalaga po na tayo talaga ay nagkakatipon at nag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay, so without further ado, ang atin pong pag-aaralan ngayon, hindi lang po Yan. Ang atin pong pagbubulayan ngayon ay part 2 ng atin pong series na pinamagatang growths. Yan pong, so dapat po sana po nagno-notes tayo, at dapat po ay ating maisa-isa. Sana po nandito kayo last week at sana po, ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. 7 na Sundays po yan. Bawat isang letra kasi niyan ay may isang topic. So, review po tayo ng mabilis. Yan. Last week, ang topic po ni Pastora Jaffa ay G. Go to God in prayer and submit everything to Him. Ayan. Napakaganda po ng naging topic na i-prepare ni Pastor Joash para sa ating church. Napakaganda siya na talagang sasalubungin natin yung New Year na ito yung ating parang unang topic. Kasi maganda po na talagang ma-review natin yung ating, ma-assess natin yung ating spiritual lives at kung nasaan na ba tayo sa ating paglago. So alam naman natin, yung growth, ang ibig sabihin ay sa Tagalog ay paglago. At napakaganda na iniisa-isa natin paano ba tayong lalago. Ang maganda po dito sa topic na to, na ikwento ko nga to kay Kay nung kami nagbe-breakfast ng isang araw. Sabi ko, maganda yung topic natin.
magaan yung aking pakiramdam about the topic. Kasi minsan nasabi ko na yan kina Pastor Joe tsaka kay Pastora Jaffa na minsan pag medyo masyadong theological na yung topic, medyo ano kami, parang medyo aloof kami ng konti ni Kay kasi parang tayo ba dapat lang nag-share nito? Hindi naman tayo nag-Bible school. Pero ito po, napakaganda po itong topic na to. Sobrang gaan po niya. Ibig sabihin, para lang po tayo nagkukwentuhan, para lang tayong first timer. Pero maganda sa kanya, kaya bago ka Kristiyano, kaya matagal ka ng Kristiyano, napakagandang paalala niya. Kaya po, ang ganda nitong sana po ay laging nandito po kayo sa mga susunod na 7 Sundays kasi po, isa-isa po natin, bawat isang letter ay may isang paalala sa atin. So, last week, ang paalala sa atin ni Pastora Jaffa ay go to God in prayer and submit. No? Napakahalaga po niyan, no? At napaka-basic. Hindi po ba? Napaka-basic. Yan nga pong prayer sa totoo lang po, kahit naman di Kristiyano, nagpe-pray. Di ba? Kahit po hindi Kristiyano, nagpe-pray. No? Pero po tayo, lalo na tayo mga Kristiyano, dapat tayo ay nagpe-pray. Amen po ba? So kapag po tayo tinawag natin sarili natin Kristiyano, pero hindi tayo nagpe-pray sa Panginoon, hindi tayo nagpe-pray kay Jesus, parang may problema, di ba? Kasi nga, kailangan meron tayong connection, meron tayong communication. Parang ganito, para kayong nagkaroon ng jowa na hindi nyo kinakausap. Pwede ba yun? Medyo, red flag yan. Problematic yan pag magjowa kayo tapos di kayo nag-uusap. May relationship ka sa Panginoon Amen ba? Hindi pwede na sinabi mo, may relationship ako sa Lord. Tinanggap ko si Jesus as our Lord and Savior. Pero di mo siya kinakausap. Hindi ka nagpe-pray. So dapat, lagi nating pinapaalalahanan ng isa't isa na mag-pray. At napaka-basic po niyan, yung prayer. Di ba po, ano po yung mga basic? Paggising mo sa umaga, pagkakain ka, pag matutulog ka, pagka magbabiyahe ka, yung mga basic na prayer. O kaya, halimbawa, wag naman sana, may sakit sa pamilya. Di ba, nagpe-pray tayo. At ito, madalas na nalilimutan. Pag may natanggap na blessing, amen ba? Wag nyo na pong itaas ang kamay nyo, pero tanungin niyo po yung sarili niyo, pag may natanggap ba akong blessing, nagpe-pray ba ako? No? Hindi naman kailangang napakahaba ng prayer. No? Minsan kasi yung mindset ng iba ay napakahaba ng prayer. Yung, kunwari, may natanggap ka, let's say, na-promote ka, may bonus ka, ano pa ba? May nagregalo sa'yo. Di ba? Yung mga basic na may natatanggap tayo, or may nag-chat sa'yo. May nag-chat sa'yo na, uy, salamat sa'yo kasi ganito. Salamat sa bigay mo, salamat sa oras mo, salamat nakinig ka sa akin nung may problema ako. Pinagpasalamat ba natin yan sa Panginoon? Pinagpasalamat ba natin na may nagpasalamat sa atin? Yan, yung mga ganyan. No? So, kailangan meron tayo laging constant communication sa Panginoon. Sabi ko nga ang biro ko nga, teka lang po. Ang biro ko nga, yung tawag dito, yung pagchichismisan ngayon, digital na Di ba, nung araw, yung chismisan, pupunta ka sa bahay ng friend mo. Ngayon nga, di ba? Pag upo mo pa lang sa opisina, hoy friend, nakita ko si ganito. Nag-resign na pala si ganyan. Di ba? Sa group chat nga ng mga halimbawa, may nakita ka sa Facebook, nakakatawang video. Sineshare mo yan di ba? Sino po sa inyo ganon? May ganon po ba sa inyo? Meron po ba kayong GC ng mga kaibigan nyo? Di ba? Kasi ganon kami sa pamilya namin, may GC kami. Ako, nanay ko, si ate, tsaka si nene. Pag may nakakatawang video, o kaya, basta yung mga nakakatawa, kung ano lang minsan mga walang kwenta naman, pero nakakatawa siya, sineshare namin sa GC, tapos magtatawanan kami, parang, naalala ko, ganyan ka rin nung bata. Mga ganyan, alam mo yan? Iyon ngang simpleng ganun nagkakamustahan tayo Amen po ba? Bakit naman natin makakalimutang mag-pray? Yung prayer ay paraan natin ng pakikipag-usap sa Panginoon. Kung gaano tayong nakikipagkwentuhan sa ating mga close, di ba? Ano ba yung mga madalas natin? Halimbawa, kunwari, meron kang masarap na pagkain. Di ba? Minsan, may masarap kang pagkain nga, pinipicturean mo tapos sineshare mo sa Facebook Ang sarap pala ng ganito, ng ganyan. O di ba? Sineshare mo. Bakit naman tayo hindi mag-share sa Panginoon na, Lord, salamat dito nakakain ako nitong pagkain na sarap nito Sarap pala to. Yan, no? So yung number 1 po natin sa sa growths, ano nga po? Sabay-sabay tayo. 1, 2, ready? Ayan. Go to God in prayer and submit everything to Him. Yan po yung number 1. Ngayon po, ngayong araw na to, yan, dalawa na po sila. G at R. Ay, medyo maliit Balik na lang ako dito, mas malaki. Sabay-sabay po nating basahin ang R. 1, 2, ready, go.
Yan. Read, study. Pero tingnan niyo po ito, tatlo po yung verbs na yan. Read, study, and obey. Yung nauna, dalawa. Ano yun? Go and submit. So, pray and submit. Yung po ngayon ay read, study, and obey. Napakaganda pong reminder, no? Nung pinagbubulayan ko po ito, ako mismo nabibless dun sa binabasa ko. Kasi, oo nga naman. Di ba? Parang, kahit ito'y ginagawa naman na natin. Ano po? So, kung matagal ka ng Kristiyano, ginagawa mo na ito, baka nakalimutan or baliktad, matagal ka ng Kristiyano, hindi mo na nakakalimutan mo na siya, baka dapat paalalahanan ka. Kung first time mo dito, at ngayon mo lang ito narinig, ito magandang lesson na mabit-bit natin. Di ba, Liana? Buti pa itong babying to, no? Talagang nakikinig lang siya. Nakakatawa itong batang to. Napaka-good listener. Okay. Next. Pag-aralan po natin, ano po ba ang ibig sabihin ng growth? Ano po ba ibig sabihin ng growth? No? Pag po sinabing growth, ano pong, siyempre sinabi ko na ako kanina, paglago. Ano po pa po bang ibang salita na iisip nyo? Growth. Ano pa pong mga parang maia-associate natin na salita pa pag sinabing growth? Progress. Yan. Tama. Tama si Teacher Monica, no? Progress. Ano pa ba? Sige po, ano pa po? Maturity, progress. Ano pa ba? Pag growth, ano pa ba? Siguro improvement. Di ba? Parang pag inisip mo, pwede ba yon nag-grow ka pero hindi ka nag-improve? Parang wala yatang ganun no? Parang pag sinabi mong nag-grow ka, ibig sabihin, nag-improve ka. Halimbawa, tumutugtog ka ng gitara. Dati ang alam mo, 4 na chords lang. Tapos ngayon, 5 na. O di nag-grow ka. Dati ang alam mong kanta, 3 kanta lang. Tapos naging 4 na kanta na. Di nag-grow ka. May improvement. O ano pa? Sa pagluluto, dati kaya mo lang lutuin hotdog. Ngayon, kaya mo nang lutuin tosino. Parang may pagkakaiba no? Pero nag-improve ka. Merong improvement, may growth. No? Yun po ibig sabihin ng growth. So, ayun po, sakto po sa term na sinabi ni Teacher Monica kanina, progressive development. Sabi po ng dictionary yan, Collins Dictionary. Sabi, progressive development. Ang growth daw ay progressive. Ang ibig po sabihin ng progressive ay tuloy-tuloy. May progress. No, nagpo-progress. Ang ibig po sabihin ng progressive, nagtutuloy-tuloy siya. Kasi pag tumigil ka, hindi ka na progressive. Stagnant ka na. Tapos, ang sabi dyan ay development. Kasi may development na natigil. Bigyan ko po kayo ng idea. Para po makakita kayo ng, meron palang development na hindi progressive, Sir Matt. Bibigyan ko po kayo idea. Sino po sa inyo dito nung 1990s nakapag-beach sa Puerto Azul? Yung mga bata, Puerto Azul? Ano yun? Yung mga 90s dyan. Puerto Azul. Alam niyo ba Puerto Azul? Ano pa? Matabungkay. Ayan, Matabungkay, di ba? Matabungkay, Puerto Azul. Yan ang mga sikat nung araw. Narinig niyo pa po ba sila ngayon? Pero nung araw, may development yung lugar na yon. Pero natigil na. Wala na. Ewan ko kung buhay pa ba sila. Siguro, yung Matabungkay kasi, yun yung lugar na Matabungkay. Pero yung Puerto Azul, private, talaga yun, resort nung araw. Ano po ba mga sikat na mga, di ba? Harrison Plaza. Wala na nga nagiba na nga Pare, 80s, 90s, parang, saan ka pupunta? Taga Cavite ako. Pupunta ako ng Manila. Saan ka pupunta? Harrison Plaza, pare. Di ba? Sikat yan. Di ba? Harrison Plaza, marmol na sahig. Yung mga tindahan dito sa Cavite, wala kang mabibili. Kunwari, gusto mo ng pantalon, Levi's. Wala kang mabibili sa Cavite niyan. Punta ka mo ng Harrison Plaza. Di ba? Asan na yung Harrison Plaza? Wala na ho. Baka hindi nyo nabalitaan, giba na ho ang Harrison Plaza. Nung minsang lumas kami ni Kay, wala na siya talaga. As in, tawag doon yung na siya. Wala na. Wala na yung building niya. Wala na yung building niya. So, ibig sabihin, nung time na yon na-develop siya. Pero dahil hindi siya nag-progress, ito pa, Uniwide. Uniwide, pare. Parang, diyan makakabili ng mga mura talaga nung araw, Uniwide. Hindi ko makakalimutan noon. Nakwento ko na yata to. Hindi ko kasi makakalimutan yun. Nasa Saudi pa tatay ko. Nanood kami na sine ng nanay ko. Akalain mong dinayo namin yung Uniwide sa Sapote. Alam niyo pinapanood namin? Bulag Pipit Bingi. Alam niyo ba yan? Sino ang artista nun? Si Anjo Iliana at tsaka
Andrew E. Ogie, Ogie. Bulag pipit bingi, para stick mo yan. Bulag pipit bingi, long lilong. Dinayo pa namin, sipin mo. Tapos ang papunta nun sa Sapote, jeep lang, yung jeep na Sapote. Yan lang papunta nun. Nasa Uniwide ngayon. Wala na. Giba na. Pati nga yung isang malaking investment nila sa Coastal Road, yung Coastal Mall, na napakalaki, na nauna sa Mall of Asia. Nauna yan sa Mall of Asia, isa yan sa pinakamalaking mall. Nasaan na ngayon? Wala na, giba na. In fairness, naging PITX, maganda naman yung PITX. Nasusundan po natin, ibig sabihin, meron palang development na hindi nag-progress, wala na. Pero meron ding mga nag-develop na nag-progress. Sorry, Melan, tsaka M. Nakita ko sila mga taga-Jollibee to Yan ang isang matinding progressive development, yung Jollibee. Noon nga si Jollibee payat pa Nakita niyo ba yung logo ni Jollibee dati? Nakakalipad pa si Jollibee Nakita niyo ba yun? Yung dating logo nila, si Jollibee nakalipad. No, ngayon, hindi na makalipad Ang dami pero hindi, seryoso. Sa perspective ng business, grabe ang Jollibee Group. Baka hindi nyo alam, yung Red Ribbon, yung Greenwich, yung Mang Inasal, yung Burger King. Pati nga Coffee Bean yung CBTL, yung coffee shop, Jollibee yan. Yan ang progressive development. At pag pumunta ka sa ibang bansa, may Jollibee din. Yung progressive development kasi hindi sila tumigil dun sa dumami lang yung Jollibee. Kundi nagawa pa, Chowking pa pala, Jollibee din yan. Di ba? Yan progressive development. So yun po yung ibig sabihin ng growth. Pero kuklaruhin ko lang po, yung growth na binabanggit ko ngayon lang sa Jollibee, yan po yung sa business side. Ang pinag-uusapan natin ay yung ating spiritual na buhay. Okay. Ano pa sabi dyan? An increase in the size of the importance of increase in the size or importance. Sorry, medyo malabo pala. Increase in the size or importance. Yung growth pala, kasama din yung dati hindi siya masyado importante, pero ngayon importante na siya. Nag-grow. In short, yung value. Yung value. Ano po ang magandang example dyan? Halimbawa, lupa. Nung araw, pagka kinukwento sa akin ng nanay ko na yung lupa namin, nila pala, kasi sila naman, kanila yon. Sa nanay at tatay ko, hindi yun amin. Yung lupa ng nanay at tatay ko, nabili daw nila ng 20,000 pesos. 20,000 pesos, 1979, 1978 yata, if I'm not mistaken. 20,000 pesos, 200 square meters. Wow! 20,000 pesos, parang kung ngayon yun, pare, bili tayo sa hektarya. Diba? Kung ngayon. Kasi nung araw daw, ang sabi ni Mama, ganun daw, 200 pesos per square meters sa silang. Aba, ngayon, sinilip ko yung value sa biga. O yung mga taga-biga po dyan, mga milyonaryo po kayo. Kasi pinakamababa po, 6,500. 6,500 per square meters. Wow, Kuya Nasi, milyonaryo. Diba? Ibig sabihin, nag-increase ang value. Nag-increase ang value. Ibig sabihin, may growth po doon. No? So there was a time na yung mga lupa sa biga, sobrang mura. Sa silang. Ngayon, dahil kahit nga po sa Alfonso diba? Sa Alfonso, sa Baylen, nag-iumpisa ng tumaas ang value ng lupa. Bakit? Kasi nag-grow. Nag-progress. Yan. Okay. So, ngayon, nung nagre-research pa ako, ano pang pwede nating magamit na example sa grow, naalala ko na pala, nung elementary, meron tayong pinag-aralan sa health. Ano ba ang subject yung MAPE? Music, Arts, PE, Health. Go, glow, and grow food. Naalala niyo pa ba yan? O, sino ditong, wala, nasa taas pala yung mga elementary. Pinag-aralan natin yan, di ba? Tapos alam nyo, na-realize ko, habang binabasa ko, nag-research ako kahapon, pag matanda na tayo, dapat pala reviewin natin yung go, glow, and grow. Seryoso ho. Nakakwento ho ba sa inyo na nagpasko kami ni Kay sa Hindi ko yata nakwento. Hindi ko nakwento. Nagpasko kami ni Kay sa ospital kasi na-gout ako Hindi ko alam, as in, yung mismong bisperas ng Pasko, nagno-Noche Buena, sobrang sakit na talaga ng paa ko. Yung hinlalaki ba? Kaya sabi ko, hindi ko to kaya. Sabi ko, kailangan na. So, nagpa-emergency room ako. Dinala ko naman yung sarili ko. Dinrive ko yung sarili ko sa emergency room. At doon kami nagpasko ni Kay. At alam niyo po yung Pasko namin, ang dami namin, nag-uusap lang kami doon sa corridor at nagkukwentuhan kami. At ang napagkwentuhan namin, napag-desisyon na namin, kailangan naming maggawa ng bagong menu plan. Isip ako ng isip, ba't kaya ako nagka-gout?
isip ako ng isip, di naman ako kumakain masyado ng, ano tawag dyan, yung mga laman loob. Okay na yun. Pero na-realize ko, mahilig nga pala ako sa beef. Yun palang mga red meat ay mataas sa uric acid. O yan. So, ibig sabihin, medyo oops, hindi ka na bata. Di ba? Di ba? So, ayan. So, kaya medyo sexy ako ngayon kasi puro isda yung tinitira ko in the past month. Okay. So, anyway, ang point ko po ay kagabi, nung isang araw, nung nagre-research ako ng Go, Glow, and Grow, dapat pala tayong matatanda, inaaral din natin itong Go, Glow, and Grow. Kasi baka yung ating diet ay hindi tama, kaya tayo nagkakasakit, no? So, ganun po talaga, pag umiidad, kailangan medyo maging mindful tayo sa ating kinakain. Okay. Pero salamat sa Panginoon dahil bagamat ganun yung nangyari sa amin ng Christmas, masaya naman kaming dalawa lang, doon lang kami sa corridor ng UMC kasi ano ba tawag doon? Outpatient. Di naman po ako kinonfine. Kaya lang ho kami nagtagal kasi ang daming test kasi nga gustong malaman bakit ganun yung nangyari. So in X-ray, nag-blood, blood, CBC, whatever, para malaman yung uric acid at kung ano-ano. At yun nga, nalaman na tumaas yung uric acid. So yun, doon kami nagpasko. So yun yung aming Christmas story last. Napaka-unique na Christmas. Pero hindi naman, sa totoo lang po, hindi kami malungkot. Totoo lang. Siguro kasi nakapagtago ako dun sa mga, sorry, nasa ospital si Ninong Paano ba yan? Nakapagtago no? Anyway. Okay. Ano pa po? Yun yung what, no? Yun yung what. Balik lang po ako dun sa grow. Sabi po dyan, yung grow food, kaya pala siya tinawag na grow food kasi ito ay nakatutulong, lalo na sa mga bata, para daw tayo ay yung kinapi-paste ko lang po yan kasi parang may pampaalala sa mga bata. Go foods help me run and jump all day. Glow foods help me have shiny hair and sparkly eyes. Grow foods help me grow big and strong. Yung grow food, kaya pala siya tinatawag na grow food kasi papalakihin ka at papalakasin ka. Wow. Kaya po tayo, napaka-importante po na tayo mga Kristiyano, nag-grow din tayo. Kasi hindi lang yan para maging, maka-jump and run all day, para maging shiny and sparkly. Kaya kailangan nating mag-grow big and strong. Okay. Why do we need to grow? Simple lang po. Number 1, because we are created to grow. Amen po ba? Lahat po tayo nilikha ng Panginoon para lumago, lumaki, tumaas, mag-improve, mag-progress. Amen po ba? Wala pong pinanganak, kagaya niyan, si baby Eliana, baby ni Pastor Joash at ni Pastor SP, at si Bebu, birth baby ni Bong at ni Jaffa. Nung pinanganak sila, kung ano man sila, ganyan lang sila. Si baby Eliana nga, lumipas lang yung Pasko. Pagkita namin, nagulat kami. Kailan ba yun yung merong AG na New Year yata yun no? New Year ng mga AG ni Pastor SP. Huli naming nakita bago magpasko. Si baby Eliana. Eliana, diba? Eliana ko ng Eliana. Kasi nakakalito ho mga pangalan yan Eliana, ano nga siya? Jaira. Si Elisha Gianna. Tapos si kay Rimar, Ellery Joy. Puro kayo mga EJ. Sino ba yung nag-usap ba tong mga to? Hindi naman sila nag-usap. Puro sila mga EG, EJ. O basta yan, baby 1, baby 2, baby 3 na lang siguro. Para hindi tayo magkalituhan. Huli naming nakita si Eliana bago magpasko kasi di ba ho, pag umuwi kami sa aming in-laws, sa aking in-laws pag Pasko. Aba, nung nag-New Year AG, pinicturean ni Kay para siyang yung nabomba ng gulong ng bike. Bigla na siyang lumaki. Ayan, ang laki-laki na po. Parang kalahati na ni Julie. Pero nung pinanganak siya, hindi ho siya ganyan kalaki. Amen ba? Kasi design tayong tao na mag-grow. Ngayon, wag niyo po ako pilosopuhin. Sir Matt, 4'1" pa rin po ako. Hindi na po ako lumaki Hindi na po nadagdagan yung paglago po ay hindi lamang physical. No? Okay. Ano pa? Bakit natin kailangan mag-grow? Kasi we will experience difficulties in life. Amen ba? Lahat po tayo makakaranas ng difficulties in life. Yung mga baby nga Isipin nyo yung baby, ito po, pasensya na po kayo sa sasabihin ko, yung baby nga may bumarang kulangot lang sa ilong Hirap na siya Di ba? Di ba? Baby siya. May bumarang lang na kulangot. Iyak,
Bakit ganito? Di ako makahinga maayos. Hindi niya masabi yun. O kaya, may pupo lang siya. Naiwan sa diaper niya. Iyak na siya ng iyak. May difficulty siya. Kaya in the long run, matututo siyang potty trainer. Matuto siya na hindi na siya naka-diaper. Di ba, na-imagine nyo ba kung hanggang ngayon, di ba, teenager ka, parang pogi mo, no? Hi, tapos naka-diaper ka. Labo naman ito. Di ba? Sundan natin. Meron tayong natututunan, nagkaroon tayong difficulty ng baby tayo, magpupo, natuto tayo kumamit ng toilet. Kasi meron tayong mga difficulties na pagdadaanan at kailangan nating ma-outgrow yung mga difficulties na yon. Kaya po kailangan nating lumago. Amen? Ganon din sa school. Naalala nyo ba yung nung nasa elementary kayo, hirap na hirap siguro, kagaya ko, siguro nahirapan din kayo sa mathematics. Ako noon, grade 4, hindi ko malilimutan yung grade 4, grade 5, grade 6 kasi dyan tinuturo yung, eto mga magagaling sa math, ito si Loreline eh. Yung yung window card, asar na asar ako doon. Yung window card ng, nagaganon, inabutan mo pa ba yun? Yung mga, wala na noon, yung panahon niya, wala na noon. Nung elementary. Pero ngayon, hindi na siya. Bawal na ngayon, bawal na mag-good. Bawal na ma-pressure. Grabe, 90 seconds. 90 seconds, yung window card, dun sa mga hindi nakagamit ng window card, yung meron siyang butas-butas. Kunwari, 5 times 9. 5 times 9. 5 times 9. Grabe talaga, seryoso, kahit hanggang ngayon nyo ibigay sa akin yan, hindi, wala talaga. Hindi ko talaga kayang sagutan. Isipin mo, parang 45 items, 90 seconds. Ano yung 2 seconds bawat isang number? Grabe, no? Pero kailangan mo siya ipasa eh. Nung time na yun, kailangan mo siya ipasa kasi difficulties yun eh. Di ba? Kailangan mo siyang ma-develop sa sarili mo. No? Okay, kasi medyo basic problem solving skills yan eh, yung window cards na yan. So, bakit natin kailangan mag-grow? Kailangan natin yan kasi meron tayong dadaanan sa mga buhay natin na difficulties at kailangan natin mag-grow para malampasan natin yung difficulty na yun. Amen? Kasi pag hindi natin nalampasan yon, hanggang dun ka na lang, hindi ka na mag-grow. Okay? So, sa lahat po yan na aspeto ng buhay natin, personal, professional, spiritual, kailangan natin yan matutunan para mag-grow tayo. Okay. So, ang number 1 po natin, 3 po yung verbs, di ba po? Number 1, read the Word of God every day. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, ready, go! Yan. Ano po sabi? Kailan daw magbabasa? Yon, every day. Every day pala yan, Sir Matt. Akala ko, every Holy Week lang. Pag may pabasa, kasi may pabasa eh. So, akala ko yun, di ba? Ang mahalaga po ay every day. Every day. Ano po ang basic logic para hindi natin makalimutan? Sino po dito ang hindi kumakain every day? Hindi kumakain. Meron bang ganon? Grabing fasting yon. Para ka na si Jesus Christ nun. 40 days and 40 nights na hindi kumain. No? Ang tindi mo. Pero physically speaking, hindi po pwede na tayo ay makalipas ng isang araw na hindi man lang tayo kumain. Eh kahit nga ho yung mga kapatid nating Muslim na Ramadan, yung mga nagra-Ramadan kumakain ho yun may oras sila ng kain. May oras sila na hindi sila kakain. Pero meron din silang oras na kakain na sila. O, ibig sabihin kumain pa rin sila. Ganon din po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Hindi siya pwedeng na-skip mo ngayon. Kasi yun yung rason kung ngayon, ito nga eh. May 3 beses tayo. Normally, ang isang tao, yung parang kinalakihan natin, 3 times a day kumakain. Pero recently, na-realize ko, pwede palang 2 times lang. Yun nga yung mga nagpa-fasting, di ba? Let's say, huling kain nila ay 8 p.m., ang susunod na kain nila the next day ay 12 noon na. Ganyan. Yung wife ko, ganun yung ginagawa niya, intermittent fasting. So, huling kain 8, tapos next kain niya 12 noon. So, nagko-coffee lang siya sa morning. So, na-realize ko na pwede pala yun, pero at the end of the day, kailangan mo kumain. Kaya mag-lunch, kailangan mo mag-dinner, or kailangan mo mag-merienda, kailangan mo kumain. Ganon din ang salita ng Panginoon. Kailangan mong i-feed yung sarili mo. At ako, alam nyo, isa sa matagal kong pinag-aralan at hanggang ngayon pinag-aaralan ko, ay hindi ako maging mainitin ng ulo pag gutom. Kasi pag gutom po ako, mainit talaga ulo ko. Mainit talaga. At alam ng misis ko yan. Hindi na yan. Kasi minsan, kunwari, sabi, sa tayo kakain.
Pag di ako gutom at sinabi niyang, kahit saan, ikaw, saan mo gusto? Okay lang sa akin yan. Hindi ako gutom eh. Pero pag gutom ako, siya, Jollibee. Wag lang usap-usap. Gutom eh. No, pero pinag-aaralan ko siyang, pinag-aaralan ko siyang ma-overcome na hindi ako maging magagalitin. Pag nagda-drive ako at gutom ako, ano yan, F1 racing yan, para lang makahanap. Saan mo may drive-thru dito? Kasi gutom ka. Gutom ako. Ganun po yung akin. No? Dapat po, ganun din po mangyayari sa spiritual life natin eh. Pag hindi tayo everyday nagbabasa ng Biblia, hindi natin binabasa ang salita ng Panginoon, merong, ano yung tawag doon, nasusway, nawawala sa hulog yung ating kaisipan, yung ating spiritual life. Sabay-sabay po nating basahin ang Acts 17, malino ba? Okay. Acts 17, 10 to 12, 1, 2, ready, go. We're more open-minded than those to Paul's message. Yan. Yan. Ayan. Okay, salamat sa Panginoon sa pagkabasa ng sa kanyang salita. Meron po akong Tagalog version. Ako na lang po magbasa. Nang gabi ring iyon ay pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating doon, sila'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Verse 11. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga-roon kaysa sa mga Hudyong taga-Tesalonika. May pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo. At, eto na, sinaliksik nila araw-araw. Kailan daw? Araw-araw ang mga kasulatan upang, tingnan nyo ito upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Sumampalataya ang maraming Hudyo roon, gayon din ang mga Griego. Yun po yung mga Greek. Pawang mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. Wow! Tingnan niyo po ito Una, tuwing kailan daw nila binasa yung mga taga-Berea? Tuwing kailan daw nila binasa yung Bible? Araw-araw. Pero tingnan niyo po ito. Bakit nila binasa araw-araw? Bakit daw? Upang tingnan kung totoo ang mga sinasabi niya. Gusto ko pong maintindihan nyo na etong panahon na na Paul ay nag-evangelize, ito po ay height of philosophizing. Ibig po sabihin ng philosophizing, ito yung seeking the truth. Actually, hanggang ngayon naman, marami pa rin tayong philosophers, ine-explore ang mundo, ang buhay, bakit ganito, and so on and so forth. Gusto ko pong maintindihan nyo na napaka-importante po nung part na upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Ibig sabihin, itong mga taga-Berea na to, matatalino ho ito. Hindi ho ito uto-uto. Marami po kasi, sadly, sa mga Pilipino, marami uto-uto. By the way, ito po seryoso po. Kasi po, babasahin ko sa inyo. Kayo po ba'y nakaka-receive din ng gantong text? Napagkadami kong nare-receive na text eh. Dali Ito. Please confirm your address within 1 hour so that postman can make an attempt to ship it again. Sabi ko kay Kay, may in-order ka ba? Muntik na ako mapaniwala din ito eh. Sabi ko, may in-order ka ba? Kasi paulit-ulit siya we cannot deliver your parcel. Please provide your current address. Tas may link. Ibig po sabihin ng link, mga kapatid, yung mga medyo may edad, yung po kulay blue, o mga nanay, mga lola, wag nyo pong pipindutin yon. At wag na wag ho kayo magsasabi ng anong telephone number nyo, saan ang bahay nyo. Wag nyo pong pansinin yan. No? I-delete nyo na po yan. Ang basic rule po, pag may nag-text sa inyo na hindi nakasave ang number sa phone nyo, delete nyo po. Wag nyo pong pansinin. Dapat po kasi ay maging mapanuri tayo, tingnan kung totoo ang sinasabi. Ako, naalala ko yung nanay ko dati. Na-excite siya masyado. Sinad niya pa talaga sa akin kasi nanalo daw siya ng 100,000. Matagal na ho yan matagal na panahon na. Matagal na. Parang college pa yata ako. Na-excite siya. Ikaw ba naman kontakin mo si Attorney de la Cruz. At magganito, di ba? Di kinontak mo naman. Sabi ko sa kanya talaga, huwag mo pansinin yan. Kasi, nag-ano yan. Ibig sabihin, pag kinontak mo siya, tinawagan mo siya, yon bubudulin ka na sa telepono nun.
Ay, para makuha niyo yung 100,000 ay kailangan niyo muna pong mag-send ng registration fee na 5,000. Wala na. Pag nag-send ka na, babay 5,000, di ka na kukontakin nun. So yung mga medyo may edad po sa atin, minsan po, napaka-enticing, nanalo ka ng ganito, trip to ganyan, to Boracay, to whatever. Nako. Kaya po ako, ang basic rule ko, pag may tumatawag sa akin, minsan may ganun ako na experience. Tawag ng tawag. Hindi ako sumasagot ng number eh. Pag number lang, hindi ko talaga sinasagot. Yung pala, kaka-meeting ko sa FU. Kaya sinabi ko, dapat nag-text ka muna. O, yun po. Ganun din naman po tayo. Tayo rin, no? Bago naman din po natin tawagan yung isang tao, mag-text muna, magpakilala. Basic telephone etiquette po yan. Minsan kasi alam niyo po, naalala ko tuloy nung college, may subject kaming ganon, speech communication, at part ng subject namin ay pag-aralan yung tamang telephone conversation. Isipin mo yun, hello, good morning, my name is Matthew. I am looking for Kenneth. May I ask if he's around? Oh, I'm sorry, but Mr. Kenneth is not... may script kaming ganyan noon. Ngayon hello? Sino to? Oh, nandiyan ba si ano? Basic telephone etiquette po bago tawagan. Hello, good morning, si Matt ito, can I call? Oh, wag pong tawag ng tawag kasi baka mamaya, di ba kagaya ko, minsan may tumatawag, nagmi-meeting ako. Nire-replyan ko talaga, I'm in a meeting. No? So, kailangan po ay, unless syempre kung emergency, ibang usapan naman yun. Pero ano po ang makikita po natin dito sa Acts 17:10-12? So, sabi dyan, sinaliksik nila araw-araw para daw saan? Para tingnan kung totoo. No? When we read, we discover/rediscover truths and lies. Mga kapatid, tayo po ay namumuhay sa mundong napakadaming kasinungalingan. Amen ba? Matagal naman akong maraming sinungaling. Ay, ang ibig ko sabihin maraming sinungaling, yung mga peke, fake news ba? Alam niyo po ba, pag nag-research po kayo ng fake news, matagal na ho ang fake news. Napakatagal na ho ng fake news. Yung una ko po kasi dapat na dissertation sa PhD ko ay fake news dapat yung topic ko. So nakapag-research ako. As early as 1800 sa mga printed newspaper, may fake news na. As early as 1800. Sipin yun. Kumbaga, nung panahon na na-develop ni Johannes Gutenberg, si Gutenberg, siya yung nag-develop ng press. Yung printing press, yung pangalan niya, si Johannes Gutenberg. Yung iniipit, tapos iipitin, yun, dyaryo, ipit. Yun yung dati. Yun, kaya siya tinatawag na printing press. Kasi literal, pinipress siya dati. As early as that, 17th century yun nung na-develop ni Johannes Gutenberg yun May fake news na. Kaya lang, nung time na yon, para umabot yung fake news, halimbawa, pinrint sa Dasmariñas, wala namang sasakyan. Maglalakad pa yung messenger isipin mo. Naglakad ka ng 3 araw papuntang Tagaytay para lang mag-deliver ng fake news. Ngayon, napakadali. Pindot-pindot lang, fake news na. Kaya maging maingat po tayo. Kaya kailangan binabasa natin. No? Binabasa nating mabuti. Kung ano yung mga nakikita natin sa social media. Kasi napakadami pong peke. Napakadami. Minsan, sa mga GC namin, yung mga kasama namin yung GC namin ng mga tito-tita, minsan, nagre-reply din ako na sinasabi ko po na matagal na po ito. Huwag po kayong mag-panic. Halimbawa, umusok na naman ng Taal. 2020 pa ho ito . By the way, kahapon po yung anniversary nung Taal eruption nung 2020. Isipin nyo, 4 years na, no? Ang bilis din ng panahon. January 14 o 13. Anyway. So ano po yung gusto pong sabihin dito? Pag nagbabasa po tayo at sinasaliksik natin, nadidiscover natin, natututunan natin na ito totoo. Ito hindi totoo. Balikan natin yung verse. Ano sabi dyan? Sumampalataya ang maraming Hudyo roon. Bakit sila sumampalataya? Kasi sa kakabasa nila, napuspos sila ng Holy Spirit at nakita nila na, ay, totoo nga to. Ito talaga ang katotohanan. Si Jesus talaga ang Mesiyas. Maraming sumampalataya. Kasi binasa nila ng binasa. So pag tayo po ay nagbabasa, nadidiscover natin, nare-discover natin ano ang totoo at ano ang hindi totoo. Ito na nga lang Halimbawa, katatapos lang ng Pasko. Alam nyo po, parang siguro wala pang 10 years ago nung narinig ko yung, wala pa yatang 10 years, hindi, baka meron na. Nung narinig ko yung isang pastor na nagsabi na hindi 3 ang hari, hindi 3 kings. Ang tagal ko na Kristiyano,
Totoo lang po yan. Parang siguro mga 10, 15 years ago, ang tagal ko ng Kristiyano, 10, 15 years ago, nakarinig ako sa isang preaching na wala po sa Bible na 3 ang hari. Ha? O walang 3 wise men. Hindi po nakalagay na 3. Tapos na-realize ko, binasa ko ulit, ay oo nga. Wala nga nakalagay na 3. Paano? Lahat tayo lumaki. May 3 haring nagsidalaw. Di tayo ngayon, alam natin, 3 yung hari. Oo nga, no? Tapos sa mga picture, di ba, kasi may gift myrrh, frankincense, at ano pa ba isa? Yung isa, kung ano man yun. So, di ba, parang alam natin may 3 niregalo. So, akala natin may 3 hari. Pag binasa mo yung Bible, abay, wala kang 3 hari. So, mahalaga, binabasa natin ang Biblia para maintindihan natin at makita natin ano yung totoo at ano yung hindi totoo. Okay, number 2. Read the word. Ito sabi ay study. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, ready, go. Yon. Study the word of God. Kailan daw? Day and night. Hindi po ako may sabi niyan. Tingnan natin. Joshua 1:8. Sabay-sabay tayong basahin. 1, 2, ready, go. Book of instruction continually. Meditate on it day and night. So you will be sure to obey everything written in it. Only then you will prosper and succeed in all you do. Parang hindi pala maganda yung kombinasyon ng kulay ko. Sorry ah. Huwag mong kaligtaang, Tagalog po. Huwag mong kaliligtaang basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo, ito, tingnan mo nyo ah. Ano po ang pagkakaiba nung kanina? Yung kanina po ay, ano po? Yung una? Number 1 ay, read. Ano pong pagkakaiba ng pagbabasa sa pagbubulay-bulay? Yung pagbabasa, binasa mo siya. Yung pagbubulay-bulay, talagang, ang tawag dyan, kumbaga sa manok na gagawin mong sopas hinihimay-himay mo ang hibla para mas makuha mo yung katas ng sarap ng salita ng Panginoon. Amen? Pagbulay-bulayin mo iyon, tuwing kailan daw? Araw at gabi. Isipin mo kung ang lahat ng tao ang ginawa, araw-gabi ay pagbulayan ang salita ng Panginoon. At hindi maalala ka. Araw-gabi, maaalala ka. kaya maraming nalulungkot kasi nag-break kami, tapos araw-gabi siya na isa-isip ko. Kaya nalungkot ka. Normal naman yung malungkot, no? Wag naman natin i-gaslight na hindi totoo yun. Totoo naman, makakalungkot. Pero kung i-divert mo yung attention mo, ginawa mo, nagbasa ka, araw-gabi, nagbasa ka ng Bible. Ano sabi dyan? Upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon, ibig sabihin, masunod mo, at sa ganoon, ano daw? Magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Wow! Napaka-powerful pala ng pagbubulay ng salita ng Panginoon. Kasi magiging masagana ka at magiging matagumpay ang iyong buhay. Sadly, marami kasi ang hindi nakikita yung value nung pagbabasa ng Word of God. Sadly. Kasi para sa kanila, ganun nga ano lang siya, something na minememorize, something na yung, yung binabasa lang, tapos may tugon po. Di ba? Ganun yung kinalakihan natin Kahit naman sa amin noon, sa PCU, may ganun kami pagka yung, tawag dito? Chapel service. Kasi sa PCU, parang monthly, naalala ko, kinukwento ko ngayon kay Sabi ko, pero maganda ka ako yun kasi kahit paano yung mga bata nakakapunta sa chapel. Ganun din yun, may liturgy din siya. Tapos babasahin ko Psalms 100, I am the Lord your God. The Lord is my shepherd, I shall be in want. Tapos yung susunod naman, babasahin ng lalaki, babasahin ng babae. Di ba ganun yan? So, nung lumalaki tayo, binabasa natin yung Bible, pero binabasa lang natin siya dahil, lahat ng babae, babasahin ang Psalms 1, 2, 3. Lahat ng lalaki, babasahin ng Psalms 4, 5, 6. Nagiging ritual lang siya. Pero kapag pinagbulayan siya, hinimay-himay, at habang pinagbubulayan mo talaga nagpe-pray ka, Lord, ano pong gusto mong matutunan ko dito? Nagiging mas malalim, mas nagiging masagana, nagiging matagumpay. At gusto ko pong klaruhin na yung pagiging masagana dito, hindi ito yung masagana na nasa kakalaw. Joke lang. Alam nyo ba, yung masagana sa... Anyway, yung joke na yun, siya lang natawa. Sa PNU kasi meron dati masagana doon sa may likod na harap ng Adamson. Anyway, yung pagiging masagana po, hindi lang yan, ang tawag doon, yung monetary.
Ang pagiging masagana ay pagiging fulfilled. Pagkakaroon ng fulfillment. Pagkakaroon ng contentment. No? At pag meron kang contentment, may fulfillment pa, meron kang success sa iyong buhay. Yan po yung ibig sabihin ng pag nagbulay-bulay ka ng salita ng Panginoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Amen? At sa totoo lang po, dinesign kasi tayo ng Panginoon na mag-grow at mag-improve. Ako naniniwala ako talaga lahat ng tao, dinesign ng Panginoon na sumagana yung buhay niya. Hindi lang spiritually, kundi kahit financially. Minsan lang, kaya hindi nangyayari kasi along the way, meron tayong, eto na nga lang muna gagawin ko. Ito yung pinagagawa sa'yo ng Lord. Pero may nakita ka ditong medyo maganda eh. Lord, wait lang, dito muna ako. Napakabuti ng Panginoon. Binibigyan tayo ng free will. Tapos nung nandito na tayo, parang, ay, hindi pala okay to. Teka, balik muna ako. Pag bumalik ka, babalik ka dito, malayo, alam mo yun, bibigyan ka pa rin naman ng blessing ng Lord pero ikaw yung lumayo sa Panginoon, kaya yung blessing, nalayo din sa'yo. Pero ito yung maganda. Ito yung lagi ko rin sinasabi. Ang maganda sa grace ng Panginoon, pwede ka talagang bumalik anytime. Pwede talaga. Sabi nga, di ba yan yung laging debate nun? Sir Matt, pag yun bang malapit ng mamatay, yung gano'n na, tinanggap si Jesus, pupunta ba sa langit yon? Pupunta po ba sa langit yon? Pupunta sa langit yon. Amen? Tinanggap niya si Jesus bago siya mamatay, Lord. Tinatanggap kita, Lord. Di ba? Tinanggap niya si Jesus Nasa langit siya. Kaya lang, di niya na na-experience dito sa lupa. Yung blessing sana na pwede niyang ma-enjoy. Kung yung buhay niya punong-puno ng sakit, punong-puno ng depression, punong-puno ng anxiety, punong-puno ng worries, sayang. Pero salamat sa Panginoon kasi hindi na siya mapagod, patay na siya, nasa langit na siya. Kaya lang sayang. Kasi, di ba? Yun po yung yung laging debate diyan. Paano naman kami? Ang tagal namin Kristiyano, naglingkod kami, nag-bomb ako, naglinis ako ng CR, di ba? Ano yung sabi ni Jesus doon sa parang mga anak, para tayo minsan tayo mga Kristiyano, para tayo mga anak ng kulog. Gusto natin lagi, para tayo si Martha. Ako nagluto ako. Ako naglinis ako. Ako tumugtog ako. Ako kumanta ako. Di ba? Pero ang grace ng Panginoon kasi para sa ating lahat Kriminal ka, magnanakaw ka, mamamatay tao ka, tinanggap mo si Jesus Christ, pupunta ka sa langit. Di ba yun yung sinabi nung nasa kanan niya? Uy, Jesus, pupunta ka ba talaga sa langit? Sama mo naman ako. Ano sabi ni Jesus? Sinabi niya pa, nek mo. Nakaw-nakaw ka, tapos damay mo pa ako. Di sinabi ba Jesus Christ yun, habang ganun? Di ba? Ano sinabi ni Jesus? Ngayon din. Ang tindi nung message na yon. Hindi sinabi ni Jesus, kung makaalis ka dyan, in 5 minutes, sasama kita. O kaya, kung madilaan mo yung ilong mo. Sige. Oy, tatry nila. kung madilaan mo yung ilong mo, isasama kita sa langit. Pag hindi, sorry ka. Yan ang requirement. Kasi papakita mo yan kay San Pedro. Joke lang. Wala si San Pedro doon. Nasusunod natin. Ano yung sagot ni Jesus? Napaka-powerful nun, mga kapatid. Seryoso, napaka-powerful nun. Anong sabi niya? Ngayon din. Hindi sinabi ni Jesus, ay, sorry, hindi ka na umabot sa promo. Ayan, hindi na umabot sa promo, sorry. Tapos na ang pagre-redeem. Expired na, hindi na. Dito na ako, Naisip niyo ba yun? Nakapa ako dito. Ngayon pa, ikot ako ng ikot sa Bethlehem at sa kung saan-saan. Sorry, wala na. Ito na ako, mamamatay na ako, Lord, kunin mo na ako. Sorry, bye. Naisip niyo ba yun? O ako lang talaga yung minsan timang mag-isip. Kung ano-ano naisip ko Naisip niyo ba yun na kung sinabi ni Jesus, ay hindi, sorry Sorry, Brad. Tapos na close na yung promo period. Dapat nung 12-12 ka nagsabi. Ano na ngayon, January na. Di ba? Pero hindi ano sinagot ni Jesus Christ? Ngayon din, isasama kita sa aking kaharian. Amen? So, yung buhay natin, yung buhay ng magnanakaw na yun, sayang. Nasa langit ba siya ngayon? Amen, nasa langit siya. Kaya lang, sayang, hindi niya na-experience yung maganda, masaganang buhay sa lupa. Kasi tinanggap niya si Jesus Christ, nakapako na siya sa krus Okay? So, kapag po tayo, ayun,
Eto. Ay, saan sa bako? Ayan. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, ready, go. Yan. Alam niyo po, sa mundo ng social media, ito po ha, ito, ay yung mga may mommies dyan, ituro natin sa mga bata. Kasi yung nakikita natin sa social media, akala natin instant. Halimbawa, nagluluto. Yung misis ko kasi mahilig manood talaga to nagluluto. Nakakita na ho kayo nung nagtatadtad ng mga kung ano-anong gulay. Yung di ba, nanonood ka sa Instagram o kaya sa YouTube. Yun. Tak, 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 tak. Tapos sunod na frame. Tak, 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 tak. Hindi naman ho talaga ganun kabilis tadtarin yun eh. Siyempre, pinapass forward nila yung pagtatadtad. Tapos lipat ulit, lipat ulit. So, ang punto ko ay, pag nanonood tayo, kunwari, kare-kare. Ako pwede ako marunong magluto. Ang kare-kare ho, di ba ho matagal yan lutuin? O bulalo na lang. Hindi ba ho matagal lutuin ng bulalo kasi papakuluan mo yung ilang oras yung pangalan nun, yung bulalo. Di ba ho matagal siyang pakuluan at so on and so forth. Pero dahil nakita natin bulalo na siya, akala natin madaling ito na lang. Sure ako dito kasi tinutulungan ko yung mama ko gumawa nito eh. I'm sure natikman niyo na yung napakasarap na leche plan ng nanay ko. Amen ba? Aba, yung leche plan ng nanay ko napagkatagal hong gawin yan. Ilang oras ba yun, ma? 6? Ilang oras? 1 hour? Sa one day? Lutuin? Hindi yung lutuin. Pero yung process. O, yan. Kasi minsan yan, madaling araw gigising yan. Pag kunwari Pasko, di magdadala siya. Dadala niya sa mga kapatid niya. Yun yung kanyang papasko lagi eh. Yung leche plan niya. Awa ng Diyos, wala namang mga diabetes. Kasi masarap talaga. Masarap talaga yung leche plan ni mama. Tapos alam nyo, yung leche plan yan, talagang nakita ko yan. Bata pa lang ako, ginagano-gano yung itlog. Kasi hindi sinasama yung puti eh. Yung yellow, ano ba yun? Yung egg yolk lang. So matagal yun, gaganon-ganon niya, ganyan. Tapos, basta mahaba yung proseso niya, mahaba yung proseso. Eh pag nakita mo na yung leche flan, pinicturean sa Instagram or whatever, parang kala mo, ang dali lang ginawa. Kasi kinain mo na lang eh. So, minsan tayo, gusto lang natin yung leche flan. Pero hindi natin gusto yung pagbubukas ng itlog, ano pa yan, meron pa yung kalamansi, may ginagawa. Basta may mga secret spices yan eh. No? Ang secret spices niyan ako. Kunwari, papahalo niya sa akin, tapos nagkamot ako. Kaya medyo... diba? Parang nangati yung ilong ko. Hindi, joke lang ho yun ha. Yung pala yung pampaasim, no? Masarap tong leche plan mo, Mama Mira. Parang medyo maasim ha. Eh, ano yung kilikili ni Matt yan eh. Joke lang po yun, joke lang. Nasusunod po natin, ibig sabihin, matagal yung proseso. Matagal ang proseso ng pagluluto, matagal ang proseso ng ano pa bang matagal ang proseso? Pagbuo ng bahay, matagal ang proseso ng pagbuo ng bahay. Ano pa bang matagal na proseso? Matagal ang proseso ng pagtatanim. Sipin mo, nagtanim ka ng punong mangga ngayon. Gusto mo, next year, may bunga na. Gano'n ba katagal? Tatay mo, gano'n ba yung makatagal? Mangga, mga 5 years? 15 years? 15 years pala yung mangga. Sipin mo, sino bang... Ate, ilang taon ka na? 13. O siya nga 13, no? Anak ni Melan, 13. Ibig sabihin, ito, 13. Di ba ito mamumunga mangga kung mangga siya? Nasusunod natin, matagal pala. Eh nakita natin, wow, may mangga. Tinanim ako, magkakaroon ako ng mangga. Makakapaggawa ako ng Graham. After 15 years. Kasi after 15 years pa pala yan, tatay mo, tindi ng mangga pala. Di ba? Matagal yan pala, no? So, minsan gusto natin yung mangga lang, pero hindi natin alam yung proseso. Okay. Number 3, panghuli po. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, ready, go. Always. Kailan daw po i-obey ang word of God? Always. No? Wala po yung sometimes, seldom, often, frequently. Ang sabi, always. Mahirap po yan. Challenging po talaga yan. No po? Sabay-sabay po na. Ako na lang po para mabilis. No? Sabi dito sa James 1:22, don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling. Antindi nito. Maganda po Tagalog. Tingnan niyo po itong Tagalog. By the way, ang Tagalog po ng James Santiago po, ano, baka po yung iba hames yung mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya nyo lang ang inyong sarili. Nagbasa ka na ng Bible, binulay-bulay mo na, tas hindi mo naman in-apply. So, ito yung application na part. No?
At mga kapatid, hindi po ako nagsasalita sa inyong lahat dahil napakagaling kong mag-obey. Hindi. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang gaan ng kalooban ko nung inaaral ko to kasi parang, ay, oo nga, ako din. Binasa ko pero hindi ko ginawa. Halimbawa, let's say, ano bang simple? Halimbawa, ito. Simple. Sabi sa Bible, wag mong kainggitan ng iyong kapitbahay. Simple. Pero ako, nainggit ako minsan. Hindi ibig sabihin, hindi mo na na-obey. Sabi nga ng Lord, wag mong kainggitan eh. Diba? Do not be envious. So ano po yung ibig sabihin? Kaya nga, importante, kaya ka nga nagbabasa ng Bible. Para ma-remind ka. Amen? Sino po sa inyo dito, pag namamalengke o nag-grocery, naggagawa ng listahan? Meron po bang ganyan sa inyo? Ayan, amen? Meron po ba? Naggagawa ng listahan? Aba, yung iba siguro, napakagaling nyo naman ho. Alam ko, lahat ng nasa tokador namin, meron pa kaming 50 ml na patis, 25 ml na toyo, tatagal pa yan ng kung 25 ml divided by 2. Tatagal pa to ng 5 days. Hindi mo ha? Hindi ka naglilista. Kami po, meron kami talagang listahan. Minsan nga may listahan ka na, nakalimutan mo pa eh. Di ba? Naku, nakalimutan ko yung shampoo. Buti na lang yung tatay ko, di nagsya-shampoo. Hindi makakalimutan. Di ba? Nasusundan mo natin, may sinulat ka na nga, nalimutan mo pa eh. Eh what more kung wala kang sinulat at hindi mo binasa yung nakasulat? Amen? Kaya napaka-importante po na tayo, binabasa natin yung Bible, inaaral natin yung Bible, at sinusunod natin yung nakasulat sa Bible. Bakit? Kasi yung bagay na ginagawa mo every day, nagiging habit po yan. Meron pong isang magandang libro, kung may pagkakataon po kayong magbasa yung libro ni, I forgot the surname, pero James yung first name niya. Ang pangalan po ng libro ay Atomic Habits. Maganda po siyang libro kung may pagkakataon po kayong magbasa. Yung ibig po sabihin ng Atomic Habits, yung simpleng maliit na bagay na sinimulan mo ngayon. Kunwari, sinimulan mo ngayon na, let's say, mag-exercise. Yung hindi exercise na malakas na exercise, yung stretching lang. Stretching. 5 minutes lang muna, 5 minutes. Pag sinimulan mo yon, tas ginawa mo na siyang everyday, magiging part na siya ng habit mo. At mababago yung buhay mo. Gino-joke nga ako ni Kay nung isang araw, sabi niya, anong kinain mo? Sabi ko, ay, kumain ako ng chicken. Sabi niya, anong ininom mo? Gulaman. Wow, gulaman. Hindi na ako nagko-cook ngayon. Everyday. Hindi na ako everyday. Mga once a month na lang. Kasi, di ba, kumbaga parang ang point is, kaya nga mahirap siya. As in, mahirap siya. Pag nag-grocery kami, bumibili kasi ako nung yung isang ganon, yung Coke in can ba, na isang balot, bumibili ako nun eh. Sa rep namin, may Coke ako talaga. Ngayon, juice, fruit juice, o kaya fruit talaga na gagawing juice. Wow, healthy. Diba? Mahirap siya. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, ako na-inspire ako sa wife ko nung siya yung nag-umpisa ng pandemic, nagulat ako. Parang nagising ako, parang may lumulundag-lundag. Sa baba naman, parang may gumaganon. Yung pala, nag-ano na siya. Ang tawag doon? Jumping rope? Nagja-jump rope na siya. Wow, sabi ko, parents, alam mo, sinimulan niya, doon siya nag-start. Jump rope, tapos nag-intermittent fasting. So yun, sinasabi niya naman sa akin talaga, gumaan yung pakiramdam niya. Hindi naman siya yung, hindi naman siya yung nagpapapayat, nagpapasexy, whatever. Ba't naman siya papapasexy? Diba? Nakuha niya naman ako. Charot. Diba? So, wala mong pogi eh. Diba? Hindi, ibig sabihin, ginawa niya yun kasi naramdaman niya sa sarili niya na nabibigatan siya sa sarili niya. So, ganun siya. Sige, jump rope. Tapos hanggang sa naging part na ng, routine niya. So, ang ibig sabihin, pag part ng routine natin magbasa ng Bible, mararamdaman mo, parang may mali sa araw na to. Ako minsan ganyan. Kasi po ako, hindi naman ako magmamali sa inyo eh. May mga araw na sa sobrang busy ko. Halimbawa, nung November, nasa Indonesia ako, pambira, araw-araw may meeting kami. Tapos matutulog ako 11, gigising ako 5. Nung nasa Taiwan kami, ganun din. Sa totoo lang, hindi ako araw-araw nakapag-devotion eh. Pero alam nyo, yung maghapon, parang may mali sa araw na to. Para akong dry na di maintindihan.
Hindi po ako perpektong tao. Kung tatanungin niyo po ako, ikaw, Sir Matt, araw-araw ka ba nagbabasa ng Bible? I try my best to do it. But if you're going to ask me, ngayon ba, Sir Matt, ginagawa mo? Hindi rin. At hiningi ko ng tawad Diyos sa Panginoon. At Lord, tulungan mo ako, gisingin mo ako, bigyan mo ako ng... Na-share ko to sa AJ. Meron akong bago na discover ngayon. Nag-exercise muna ako bago ako mag-devotion. Na-share ko na rin yata matagal na panahon na dito sa church. Kasi pag nag-devotion ka ng pagkagising mo, ano? Mamuhay kayo ng ayos. Tulog ka na. Pag nag-exercise ka, medyo gising na dugo mo noon. Yung jumping jack ka, di ba? Jumping jack ka, push up ka, sit ups, oh, di ba? Tsaka ngayon mas buhay na yung ano mo, di ba? So, I mean lang, personal tip lang yun. Kasi nung time dati, pag gising ako 5, parang antok na antok ka, di ba? Pero napakahalaga po, mga kapatid, na tayo ay matutong mamuhay ayon sa salita ng Panginoon. Pero ito pong obedience, gusto ko pong i-share. Dito po ako magtatapos. Sorry. Ayan. Ito po, shinare ko po ito sa Facebook tsaka sa Instagram nung New Year. Kasi ito po yung aking devotion tungkol kay King Saul po ito eh. 1 Samuel 15. Isulat nyo na lang po kung gusto nyo pong basahin. 1 Samuel 15. Kwento po yan ni King Saul. Si King Saul, inutusan siya ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Samuel na i-destroy yung Amalekites. Si King Amalek at yung kanyang tribo, yung Amalekites, ang utos ng Panginoon, i-destroy mo silang lahat. Ngayon, itong si Saul, yung mga tao niya, nakita, uy, may magandang crown. Uy, may magandang singsing. Uy, may magandang sheep. Uy, may magandang kung anumang cattle. Hindi nila pinatay. Ginawa nila, pati mga tao. Ginawa nila, kinuha nila at parang ginawa nilang slaves. Tapos si Saul, proud pa siya. Na, iaalay namin to sa Diyos eh. Itong mga magagandang sheep na, mga cattle na to. Kakatayin namin yan, iaalay namin sa Panginoon yan eh. Sagot sa kanya ni Samuel, ni Propeta Samuel, anong ginawa mo? Di ba ang utos sa'yo ng Panginoon, i-destroy mo lahat? Hindi, sumunod si Samuel, pero hindi niya sinurrender yung personal na gusto niya. Kaya, nung nabasa ko yung topic at nakita ko yung obey, sabi ko, ay Lord, salamat dito sa paalalang to. Kasi nung New Year, ito rin yung pinaalala sa akin ng Panginoon. Hindi ka pwedeng mag-obey kung hindi ka magsusurrender. Pag-isipan natin ng mga bagalan natin, ha? Pag-isipan natin. Hindi ka pwedeng sumunod kung walang pagsuko. Amen? Pwede kang sumunod. Ganito. Pwede kang sumunod nang hindi ka sumusuko. Sumusunod ka lang kasi kailangan. Halimbawa, mag-time in ng alas 8. Diba? Pag hindi ka nag-time in ng alas 8, kakaltasan sweldo mo. So, sige na nga. Time in ako alas 8. Diba? O kaya, ano pa ba? Christmas party. Sige na nga. Bago kasi ako dito eh. Kailangan ko sumayaw Christmas party. Pero hindi mo gusto yon. Hindi mo gusto yon, di ba? Pero kailangan mo gawin. Pero yung pagsunod sa Panginoon, kailangan meron siyang pagsuko. I-surrender mo sa Panginoon. Kasi pag pinanghawakan mo yung Lord, kunwari, kunwari, ganun, kay Saul, sabi sa'yo ng Lord, sabi sa'yo ng Lord, i-give up mo yung isang bagay na yan. Kunwari, yung jowa mo na yan, i-break mo yan. Ikaw naman yun, hindi naman sinabi sa'yo ng nanay, tatay mo, yung talagang nagpe-pray ka, nagde-devotion ka, parang, Lord, ganito, ganyan. O kaya ano pa ba, let's say, negosyo. I-give up mo yung negosyo na yan. Ano pa ba? Trabaho, mag-resign ka sa trabaho na yan. Ano pa ba? Bahay. Ibenta nyo yung bahay na yan at ganito. O ano naman, may instruction sa'yo ang Panginoon, pero ang sabi mo, Lord, sige po, susunod po ako sa inyo, pero pwede po bang? Yan. Tayong mga tao, ganyan tayo eh. Nung isang araw, meron akong napanood na ganyan eh. Hindi ko na lang babanggitin kung ano kasi ayaw naman nating maging antagonistic sa ibang religious group, no? Pero ang sabi nung mama na ini-interview, nagdasal daw siya sa Panginoon. At ang sabi niya raw sa Panginoon, Panginoon, pagalingin niyo lang po ang aking anak at ako po'y maglilingkod sa inyo. Wala namang masama, no? Pag-una, parang okay naman, no? Pero naisip ko lang, kung namatay yung anak niya, ano kaya nangyari? Nasusunod po natin? Minsan kasi, yung ating pagsunod, depende sa kung anong ginawa ng Diyos. May sakit yung anak, dinala sa ospital, pinagdasal, Lord, pagalingin niyo po yung anak ko. Pag gumaling po itong anak ko, mag-church na po ako every Sunday. Gumaling. Nag-church na siya every Sunday. Uy, okay, nag-church naman siya every Sunday. Pero kasi nag-church siya every Sunday kasi may utang na loob siya sa Diyos.
may panata siya doon kasi pinag-pray ko to na gumaling eh. Okay naman, no? Parang okay naman yun, no? Parang wala namang mali doon, Sir Matt. Pinag-pray niya agad. Ang tanong ko nga doon, kung namatay? Hindi ka na susunod. Ang sabi ng Diyos sa Word of God, huwag niyong kalilimutang magtipon-tipon. Ibig sabihin, nire-remind ng Panginoon na mag-church tayo, mag-gather tayo, mag-fellowship tayo. Instruction ng Panginoon yon. Paano kung namatay yung anak niya? Hindi na ako pupunta dyan. Hindi ako naniniwala sa Diyos na yan. Namatay naman yung anak ko, pinagpe-pray ko, namatay naman. Nasusunod po natin? That's the difference between obedience just for the sake of it versus obeying or obedience because you surrender everything to the Lord. Amen? Mahirap po yan, yung surrender everything. Mahirap po yan. Ako po, sinasabi ko po yan sa inyo na mahirap yan kasi po ako mismo na-experience ko yun. Mahirap po yun, i-surrender sa Panginoon lahat. Napakahirap. Sobrang hirap. Sobra na yung insan, napakahirap niya insan. Nanonood ba kayo nun? Natatawa ko doon kay Mekos eh. Minsan yan ang entertainment ko sa gabi. Napakahirap. Napakahirap po nun, yung susurrender mo lahat. Mahirap po yan. At hindi nyo po yan kayang gawin ng sarili nyo lang kalakasan. Yun yung sasabihin ko sa inyo. Kasi ako, I'm speaking from experience. It took me time. It took me years. Before nakikita nyo ako dito sa harap, tumutugtog ako, nagsasalita ako, pero deep inside of me, meron akong hindi sinusurrender sa Panginoon. At ano yun? Yun yung tampo ko sa Kanya. It took me years. Took me 3 years. Took me 3 years bago ko masurrender na, sige Lord, okay na. Okay na. Sinusurrender ko na siya. Wala eh. Hanggang ganun. Hanggang 5 months ko lang makakasama yung baby namin. At di ko naman siya nakita. Ako nga nakita ko pa siya per se. Yung iba hindi. So parang, masakit siya, masakit. Mahirap mag-surrender. At hindi nyo yan kayang gawin ng sarili nyo lang. Kaya kailangan talaga, pag nag-surrender ka, you ask for the guidance of the Holy Spirit. At kaya mahalagang mag-read, mag-study ng Bible. No matter how seemingly out of touch siya or old-fashioned, quote-unquote. Ito kasing mundo ngayon sa 21st century, parang akala ng lahat lagi, maganda lahat ng bago. Akala ng mga maraming tao ngayon, akala nila lahat ng bago maganda, like bagong religion yun na, bagong church yun na, bagong kanta yun na, bagong whatever concert yun na. Parang lahat akala natin maganda yung bago, pero may mga luma na kagaya nito, traditionally, old school, basa ka Bible, very basic, very fundamental, pero yan yung ginagawa natin. Yan yung foundation ng ating buhay. Si Loreline ay civil engineer, di ba? Kahit anong design ng building, kailangan lahat may foundation, di ba? Meron bang building na walang foundation? May gano'n ba? Wala, no? Hindi, seryoso, wala. Di ba sa Dubai, ang titindi ng mga design doon, mga paikot-ikot, pero lahat ng building may foundation. At tayong mga Kristiyano, ang foundation natin ay ang salita ng Panginoon. Amen? Foundation natin yung mga kapatid. Hindi tayo makakapag-build ng kahit ano sa buhay natin kung wala tayong foundation na matibay. Amen? Tayo po tayo lahat. Let's close with a prayer. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na to na kami po ay ma-refresh, ma-remind dito sa mga basic, sa mga fundamentals ng aming buhay, sa aming buhay pananampalataya. Salamat, Lord, dahil ngayong araw, ni-remind mo kami na importante talaga na kami ay magbasa, mag-aral, magbulay-bulay ng iyong salita. Lord, sa oras na to, I know marami dito sa aming congregation at maging sa mga nanonood sa social media. Minsan nakakalimutan namin talaga, Lord, basahin yung Bible. Busy kami. Dami kaming gagawin. Dami kaming alalahanin. Hindi maganda yung pakiramdam ko. May pinagtatampuhan akong tao. Maging sa'yo, Panginoon, nagtatampo kami minsan. Lord, we ask for your forgiveness kung nakakalimutan naming magbasa ng iyong salita. Ngayong araw na to, Panginoon, we pray na dahil sa reminder na ito, we pray na ang bawat isa sa amin, ma-remind mo na kailangan namin sa aming buhay ang basahin ng iyong salita. Hindi sapat na kami ay uma-attend lamang tuwing Sunday at nakikinig ng iyong salita,
kundi sa araw-araw ng buhay namin, sa paggising namin, hanggang sa pagtulog namin, ma-remind kami ng iyong salita. Lord, marami pong salamat dahil sa panahon ng social media, bagamat napakaraming fake news, napakaraming kasinungalingan, napakadami rin naman, Panginoon, ng mga platforms na ginagamit mo. Gaya nitong live worship service ng church namin, na kahit anong oras ng araw, basta meron kaming internet, basta meron kaming gadget, mababasa, makikinig, mapapakinggan namin ang iyong salita. Salamat, Panginoon, sa technology. Kasi pwede kaming makinig ng iyong salita anytime, anywhere. Salamat, Panginoon, sa mga tao na ginagamit mo na makapag-create ng mga content na talagang nakakatulong sa aming buhay spiritual. Lord, we pray na lahat kami nandito na minsan ay nakakalimot na magbasa ng salita mo, magbulay-bulay ng salita mo. I pray, Lord, na tulungan mo kami, na makaka-develop kami, Panginoon, ng habit na maging part ng aming buhay ang pagbabasa ng iyong salita. Lord, we lift up everything to you and we worship you. We thank you, Father, for all the blessings. And we continue to ask for your guidance dito sa darating na linggo, sa aming pagbalik, sa aming mga trabaho, sa aming pag-aaral, sa mga estudyante, sa aming mga gawain sa bahay, sa mga nanay, sa mga tatay na stay at home, sa mga ginagawa nila sa household chores, sa mga nagnenegosyo, sa mga tao na merong inaalagaan na may sakit, sa ospital man yan o sa bahay. Lord, sa aming pagbalik sa aming mga gawain sa isang buong linggong to, we ask for your guidance, for your wisdom, for your protection, for your strength na magawa namin ito. Panginoon, dalangin ko po na wag mo pong hayaan na kami ay ma-pull ng mga kasinungalingan sa social media, sa TV, sa lipunan. Sa halip, Panginoon, kami, Panginoon, ay maging ilaw. Yung salita mo na namumuhay sa amin, maging ilaw ito sa ibang mga tao. Lord, we pray na kami yung maka-influence sa kanila and not the other way around. Gamitin mo po, Panginoon, ang church na ito upang marami pang mga tao ang makarinig ng iyong salita at marami pang mga tao makakilala sa iyo at tanggapin ka bilang Lord and Savior. Lord, we lift up everything to you and we thank you, Father, for everything. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Ayan po, dadako naman po tayo sa ating giving. Ayan, ang magbigay daw po ng may masayang puso ay ilala na nagmumula sa Panginoon lahat ng meron sa atin. Kaya naman po, sama-sama po tayong magbigay sa Panginoon. Pag-pray po natin yung ating mga tithes and offering. Father God, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng tithes and offering na ito, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na ito po ay iyo pong pagpalain pa, Panginoon, at magamit to, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. At dalangin din po namin, Lord, na sa lahat po ng pinanggalingan nito, sa business man, Panginoon, sa trabaho, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa
At tunay nga po na sa iyo lamang nagmumula ang lahat ng meron sa amin, Panginoon. Kaya naman, Lord, binabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan naman po, para po sa ating announcement. Tithes and offering can be sent through BPI account, Metrobank, and GCash po. Worship service po natin every Sunday at 9:30 a.m. Prayer and intercessions tuwing Saturdays po at 9 a.m. Ayan, please like, comment, share, and subscribe po to our YouTube channel, Facebook page, Instagram, and TikTok po. Ayan, para naman po sa may mga birthday, ayan, kantahan po natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, sa January 16 po, kay Miss Priscilla Willow. Happy birthday po. God bless po. Ayan, Truth Seeker Group in church po, Kaligtasan lesson right after the service po. Special announcement po sa January 21, Ministry Heads and Workers Meeting and Planning right after the service po. Ayan, tinatawagan ko po si Ate Japa. Ayan, mga kapatid, tayo po ay magkakaroon na ng ating prayer and fasting. Magsisimula po ito kailan? January 15. Kailan po yon? Bukas. Ayan. Bukas na po magsisimula ang ating prayer and fasting. Ito po ay individual. Ibig sabihin po, hindi po ito para pupunta tayo ng church para dito tayo magpe-prayer and fasting. Sa bahay po ito. Okay? So ngayon po, pwede po tayong pumili ng isang meal. Okay po, isang meal. Halimbawa po, breakfast, lunch, or dinner. Na hindi po tayo kakain at mananalangin po tayo. Okay po, naintindihan po natin? Para po sa may mga medical condition, na katulad ko po, may diabetes, prayer. Okay po, mananalangin po. Pero kasi po hindi pwedeng mag-skip ng meal dahil meron po tayong iniinom na maintenance. Yan po. So, sa may mga condition po iyon. Okay po? Pero hindi po yun dahilan para hindi na tayo manalangin. Mananalangin pa rin po tayo. Okay? At the same time po, para po sa mga nagbe-breastfeeding din. Ayan, dati hindi ko to sinasama sa announcement, pero ngayon sasama ko na. Sa mga nagbe-breastfeeding po na kailangan din pong kumain, okay lang po yun. Prayer na lang po yung sa atin. Okay po? Naunawaan po natin, isang meal po yan. Okay? So for example, breakfast po, lunch or dinner, depende po sa inyo kung ano po yung inyong mapagdesisyonan. Okay? Maliwanag po ba? Ngayon po, atin po i-distribute itong ating prayer and fasting guide. At alam niyo po, salamat sa Lord, sa buhay din ni Ate Nel, siya po ang gumawa nito. So ito po ay ating personal na prayer and fasting guide. Dati gumagamit po tayo ng iba, tama? Ano lang po tayo. Pero this time, ito po ay sa atin po talaga. At ang atin pong tema ay moving forward in unity towards maturity and Christ's mission. Okay? So, i-distribute po natin ito mamaya. Ngayon po, ilan lang po ang ating na-print. Kung halimbawa po hindi po magkasya sa lahat, may ipoprovide po tayo na soft copy. Para po sa mga medyo, mga bagets-bagets dyan, okay? Bagets-bagets dyan, downloadable naman po yung ating soft copy. Okay? Ito po ay ibibigay natin, especially dun sa mga hindi pa kayang mag-download. Okay? Ayokong sabihin na mga full of wisdom na yung edad. Yan. Okay? Yan, mga full of wisdom na yung edad. Okay. Sige po. Ngayon po, yan po yung sa ating prayer and fasting. Inaanyahan po ang lahat na maki-join, dumalo po.
ito po ay minsan lang natin gawin sa isang taon bilang simbahan, bilang isang church. Ngayon naman po, ang sunod naman po natin na inaanyayahan kayo na dumalo ay sa atin pong soaking nights. Okay? Kailan po yung soaking nights natin? Una po ay sa January 17. Wednesday po ito. Okay? Wednesday po ng 7:30 p.m. to 8:30 p.m. Okay? Baka po may magpunta ng maaga dito, 7:30 a.m. Sa gabi po iyan. Okay? Ngayon po, sa mga dadalo po dito, sino po yung sure na makakadalo? Ayan, pwede pong taas ng kamay. Ayan. Mag-ano lang po ako ng konting bilang. Okay? Ayan. Yung magtatas po ng kamay ay, ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2,000. O, dami natin, 2,000. Okay? Ayan, so siguro mga 20 or ano. Pero inaanyayahan po ang lahat. Kung halimbawa po, after ng trabaho, kaya nyo naman po makapunta. Mas maganda po. Okay, kung halimbawa, after meron kayong ginagawa, kung free naman po kayo ng panahon na yan, mas maganda po makapunta kayo. Okay? Sa soaking night po natin, first soaking night po, meron po tayong kakaibang gagawin. Okay? So, this is something to look forward to. Itong sa first soaking night po natin. Okay? Ngayon, sa second soaking night po ay January 20. Sa Sabado po ito. Okay? Ito po ang ating parang closing finale para sa ating prayer and fasting. Okay? Ngayon, ay nakalimutan ko pong sabihin, 4 days lang po ang ating prayer and fasting. Yung una po, may introduction, tapos meron tayong 3 araw na meron po tayong devotion. Okay? So, kung meron kayong ginagawa ibang devotion, kung kaya ninyo 2, why not? Di ba? Pero kung ito na po yung gawin ninyo pang devotion ninyo. Okay? Sige po. Ngayon, mga kapatid, paalala lang po, kailangan po natin ng sarili, personal na Bible, notebook, at ballpen sa atin pong soaking nights. Kasi nga po, meron tayong gagawin na individual din po dito. So, kailangan po natin ng kanya-kanyang Bible, notebook, at ballpen. Okay po ba yon? Noted po ba? Ayan. Sige. Ngayon po, kung gusto niyo po nitong prayer and fasting guide, lapit lang po kayo sa amin ni Ate Nicole mamaya para po mabigyan po kayo. Okay? Maliwanag po ba? Meron pa po ba mga tanong? Violent reactions? Wala na po? Ayan. Mag-i-excited po tayo sa gagawin ng Panginoon at sa i-reveal po niya sa atin. Sige po, si Nanay Baby. Same po, 7:30 po ang simula natin. PM. Apo, same oras po, 7:30 PM po tayo. Okay? Maliwanag po? Tama, maganda po na tanong ni Nanay Baby. Okay? Meron pa po ba ibang tanong? Clarifications? Wala na po? Okay. Kung sakali man po may tanong pa po kayo, lapit lang po kayo sa amin para po masagot po namin. Okay po? Salamat po. Ayan. Ate Ara. Yan. Salamat, Pastora Jaffa. This year, alam niyo po mga churches ay talagang merong prayer and fasting ng first month of the year. Naganap po yan sa mega church. Bakit? Kasi nga po ang kalagahan ng prayer and fasting ay inuuna natin. Mudulog sa Panginoon, humihingi ng guidance niya, at binibigyan tayo ng lakas, kakayanan. Alam niyo po ang pinakasimpleng explanation ng prayer and fasting, hindi mo kaya sa sarili mo, hindi mo kayang gawin yan on your own strength. Tama ba? Kasi pag nagpa-fasting ka, nangihina dahil hindi naman kumakain. Tama po ba? Kaya hinihingi mo yung lakas ng Panginoon para gabayan ka. Bigyan ka ng wisdom, bigyan ka ng strength, bigyan ka ng courage. In short, ito ay pagdulog sa Diyos at humihingi ka ng lakas para magawa lahat ng mga plano mo, marinig anuman yung kanyang direction. Kailangan po natin mga kapatid. Okay?
So, mga kapatid ko, mga kapamilya, mga kaibigan, mag-join kayo dito. And sa mga worker ng church, more na kailangan tayong maging part nito. Okay, so, dahil meron tayong gagawin, kailangan natin mag-advance, kailangan natin mag-move forward. Hindi natin kaya sa sarili natin, kaya natin sa tulong ng Panginoon. Amin po ba mga kapatid kong worker? Okay, so maki-join kayo dito. Sige po, tayo po ay tumayo na. Salamat sa senior sa atin ni Sir Matt, no? Ang kalagahan ng pagbabasa, pag-aaral, at pagsunod sa salita ng Diyos. Ang pagtatagumpay ay hindi dahil magaling ka, dahil magaling ang Diyos mo. No? Kaya kailangan natin talaga sa ating buhay na lagi tayo magbasa ng Biblia. Tanungin ko lang po kayo, meron po ba sa atin dito na walang Bible? Wala kang Bible, may Bible tayong pinamimigay dito, yung New Testament. Kung gusto mo ng Bible na hard copy, ilan po kayo sa secretary. Pero sa cellphone naman, pwede naman mag-download eh. What I mean is, any way para kayo ay makapagbasa ng Bible, gawin ninyo. Amin po ba? Yan man ay sa cellphone, yan man ay physical na Bible, gawin ninyo. Dahil hindi po sinungaling ang Panginoon. Ang lahat ng nag-aaral, sumusunod sa salita ng Diyos, nagtatagumpay. Amin po ba? This year, magtatagumpay tayo sa tulong ng Diyos. Amin po ba? Ang ating pamilya ay pagpapalain dahil sa salita ng Diyos. Magiging maganda ang ating buhay dahil sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, kailangan mo ng salita ng Diyos. Amen po. Tayo po ay manalangin. Taas natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Lumalapit po kami, Ama, sa iyo. Napapakumbaba po kami. Kami, Lord, ay humihingi ng kapatawaran kung meron man kaming pagkakasala sa iyong harapan. And sinabi mo, Lord, you are faithful and just to forgive us. Kaya ang aming paglapit, O Diyos, hindi dahil sa aming sariling kabutihan, hindi dahil kay Jesus, ang kanyang kabanalan, kabutihan, ay ibinigay sa amin. Kaya sa aming pagdulog at panalangin, ang aming mga hinaing ay iyong papakinggan dahil kay Jesus na nasa amin. Kaya lumalapit po kami na nagpapakumbaba. Ikaw po, Panginoon, ay gumawa sa aming mga buhay. Itinataas po namin, unang-una sa lahat, kung meron man kaming mga pinaplano sa aming mga buhay, sa aming pamilya, kung meron man kaming iniisip, meron kaming dinidesire, Lord, amin itong itinataas sa iyo at sinasangguni. At lubusan po kami nagtitiwala sa iyo. Kasi bagamat, Lord, kami ay may sariling kaisipan para magplano, ito man, Lord, ay sa aming sariling buhay, ito mang mga plano ay para sa aming family, ito man, Lord, ay para sa aming mga career o sa mga business, Lord, itinataas po namin ito sa iyo. Gusto po namin na i-direct mo ang aming path. At higitan mo, Lord, ang aming mga dinidesire. Dahil ikaw po, Lord, ay dakila. And you are faithful. Kaya, Lord, tulungan mo mga kapatid ko na ang anumang Panginoong iniisip nila, kaya mo, O Diyos, na i-lead mo sila upang kami, Lord, ay lalo pang maging matagumpay sa buhay na ito. Salamat po, Ama. Ina-acknowledge po namin na Ikaw ang aming Diyos. At truly, Lord, sinosurrender namin lahat-lahat sa iyo.
binibigay po namin lahat-lahat sa iyo. At kung meron man po, Panginoon, O Diyos, dito, na humihingi ng kagalingan, kalakasan ng pangangatawan, Panginoon, ikaw po ay mahabagin, ikaw po, Panginoon, ay maibigin, at kaya mong pagalingin, Lord, kahit na anumang karamdaman nito. Kaya hinihiling ko po, Ama, na tugunin ang kapatid ko na nananalangin ngayon, nagde-desire, Panginoon, ng complete healing. Lord, pagalingin mo siya from head to toe at bigyan mo siya ng pananampalataya. Hindi siya magduda, pagkus, Panginoon, lalong magtiwala sa iyo. Dahil ikaw po ay sumasagot sa mga taong sumasampalataya ng buo. Kaya Lord, we are asking for your healing touch right now sa mga kapatid ko na may karamdaman. Pagalingin mo, palakasin mo, Panginoon, mga kapatid ko. Especially, Panginoon, sa kapatid namin, si Annie, pagalingin mo siya, patuloy. Salamat, Lord, sa recovery na ibinibigay mo sa kanya. And I pray, Lord, na makita niya, Panginoon, ang tunay na kapangyarihan mo. Siya, Lord, ay magkakaroon ng complete healing. At sa mga kapatid ko na nasa online, dumudulog at dumadalangin ng kagalingan, hipuin mo sila, Diyos. Sa bawat na nandito, ikaw po, Lord, ang humipo sa bawat isa. At ang amin din, Panginoong, mga pangailangan, amin itong itinataas sa iyo. Hindi maiksi ang iyong kamay, at hindi lingid, Lord, ang mga pangangailangan na ito sa iyo. Alam mo yung mga pangangailangan na ito, Panginoon. Kami ay merong Diyos na naglikha ng langit at lupa. May-ari ng ginto, pilak, lahat, Lord, ng magagandang bagay, Lord, ay galing sa iyo, Ama. Kaya hindi po kami magdududa, bagamat meron kaming nakikita na kakapusan, kulang, may mga bayarin, may mga gastusin. Lord, itong mga sitwasyon na ito, alam ko, Lord, na ginagamit mo lang ito para patuloy kaming manampalataya. Ikaw po ang aming great provider, kaya ang bawat isa na humihingi ng provision right now, O Diyos, punuan mo sila. Ang mga bayarin at gastusin, lahat ng ito, Panginoon, ay pupunuan mo. Tutulungan mo sila, O Diyos. And salamat din, Lord, sa mga nagtatrabaho. Salamat, Lord, sa mga may business. Patuloy na bigyan sila ng wisdom, kalakasan ng pangatawan, at ikaw po, Panginoon, ang mag-angat sa kanila, mag-promote sa kanila. Tulungan mo sila din, O Diyos, na bigyan mo sila ng wisdom to ability to produce wealth. Ikaw po, Panginoon, ang gumabay sa bawat isa. Pagpalain mo ang pamilya. Pagpalain mo ang kapatid ko na ito. Ibuhos mo ang masagana mong biyaya, ang mga biyayang nakalaan para sa bawat isa, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita ay hindi mo wini-withhold. Kaya, Lord, we are asking, ibuhos mo, Panginoon, ang pagpapala na nakalaan para sa bawat isa. Ito, Panginoon, ay magbibigay ng glory sa iyong pangalan. Salamat po, Ama. Ikaw nawa, Panginoon, na patuloy na tumulong sa aming church. Nawa, Panginoon, mangyari nawa ang iyong kalooban at bigyan mo kami, Lord, ng unity. Pag-isahin mo talaga kami, Panginoon, in spirit and in love, na ang mga kapatid namin, Lord, ang bawat isa na nandito ay magamit mo para marami pang mawin. Kaluluwa. Tulungan mo kami, Panginoon. I-enable mo kami. We want to win souls and ikaw po, Panginoon, ang isang gumabay sa amin. Bigyan mo kami ng direction. Bigyan mo kami, Panginoon, ng plano para magawa ito. At maraming tao makakilala sa iyo, mga magulang, mga anak, lahat sila, Panginoon, sa pamilya namin ay mawiwi at marami, Panginoon, kikilala sa iyo at magpupuri sa iyo. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang church na ito. Ito po ay tinayo mo
ito, Panginoon, ay palalaguin mo. Salamat po, Diyos, sa iyo. Purihin ka, Ama. Itong mga dalangin na ito, Lord, ay aming itinataas sa iyo na may pananampalataya. Tanggapin natin ang biyaya na galing sa ating Diyos na buhay, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas ng ating Panginoong Yesus. At gabay, patnubay, kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumaatinawa ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen. Ayan, bago po tayo maghiwa-hiwalay, muli po awitan natin ang ating Panginoon.